umaasang hindi totoong masamang balita, pinuntahan ni na Cynthia at iba pang mga kamag-anak ang Gat Andres Bonifacio Medical Center. Wala na dito yung pasyente, nasa punerarya na. At nang puntahan ni na Cynthia ang punerarya, hindi pa rin daw natapos ang kalbaryo ng pamilya. May pinick up po ba kayong bangkay sa Gat na nagngangalang Mary Ann Cece Abesa? Sabi niya, sino yun? Pinakita ko po, sir, yung post nung sa social media ng picture ng Mary Ann. Oo, meron ganyan. Akala ni na Cynthia, masisilip na nila ang kanilang pinakamamahal na tiyahin. Pero, ang patakaran daw ng punerarya, Ay, ang bungad niya muna, sir, ganito. Hindi niyo marirelease yung bangkay kung hindi kayo magbabayad ng 20K. Kahit silip lang, hindi pwede. Hindi pwede talaga eh. sa paghahanap ng resibo ng kasagutan tungkol sa huling mga sandali ni Mary Ann, natunto namin ang isang CCTV footage na kuha noong January 12, 2026, alas 7:30 ng gabi. Habang dumaraan ang mga sasakyan at motor sa tabi, makikita ang isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma ng pamilya na si Mary Ann nga ang nasa CCTV video. Maya-maya lamang, huminto ang isang pedicab at kinausap ng driver si Mary Ann. Ilang saglit pa, humiga na si Mary Ann sa kalsada at mukhang nanghihingi na ng tulong. Dito na siya tinulungan ng driver at isinakay sa pedicab. Meron, parang naramdaman ko, parang may sakit ka. Pag ganun siya, palilis, ayaw humarap. Natin ko siya, palas ako doon sa police station. Sabi ko sa kanya ni Miriam, kahit tulog siya na ganyan, wala nang hininga. Uy, naku Miriam, pinagtutulugan mo naman ako. Sige. Sabi ng pulis, dalhin ka raw sa ospital ng Gat. Pagkati ko dito, parang hindi na huminga. Ayon sa Gat Andres Bonifacio Medical Center, kung saan isinugod si Mary Ann, dead on arrival na raw siya nang dumating sa kanilang ospital. So wala na siyang pulse, wala na siyang blood pressure. We try to do what is required, pero hanggang dun lang talaga. At dahil wala raw silang freezer, kailangan na nilang i-turn over sa punerarya ang labi ng namayapa. Once na namatay yung pasyente and it's not been claimed for more than 6 hours, after 6 hours, hindi pa siya na-reclaim. Parang arrangement sa mga funeral home na sila na yung magtatago ng cadaver. Ayon sa death certificate, acute respiratory failure at high-risk pneumonia ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. 3 araw matapos pumanaw ni Mary Ann, hindi pa rin nakukuha ni na Cynthia ang kanyang mga labi. Kaya naman, January 16, inilapit na ng resibo sa Manila Department of Social Welfare o MDSW ang sitwasyon. Napagdesisyonan ng MDSW na puntahan na ang punerarya kasama ang ilang pulis ng Manila Police Station 12. Nang makipag-ugnayan ng City Hall sa Barangay 20, ipinatawag na ng punong barangay ang may-ari ng punerarya. Hindi, ganito yan, para malinaw sa lahat. Kami kasi yung inatasan ng GAT regarding sa mga safekeeping. Yung mga tiyando, walang pamilya, sa amin ipinupukol. Ang ginamot na yan, ma'am, pasira na kasi siya, ma'am. Ginawan lang namin ang paraan niya para makilala pa rin ang family. Para malaman ni Cynthia kung talagang ang kanyang tiyahin ang dinala sa punerarya, ipinakita sa kanya ni Angelo ang litrato ng pinag-uusapang mga labi. Nakita niyo po yung picture niyo sa GAT, ganun din namin siya nakunuhan. May picture ba kayong dala? Legit, sir. Hindi ko sa isang picture niya. Pati nga, nanay. Ito. Opo. Uy, tama lang. Tama! Oh, isang mukha lang. Pero paglilinaw ni Angelo, 20,000 ang kanyang sigil hindi para ipasilip kundi para mailabas ang mga labi ni Mary Ann. Nandun na po tayo, sir. Okay po. Sa 20 po possible, talaga, possible. sir. Kaming ilalawit na 20, hinihingi mo na para deposito. Storage kasi yun, ma'am. Kung magkasa nag-i-storage kami ng 5,000 a day. Yung kasama na yung pag-pick up doon. Normal naman yung pinapupull out ko nga sa inyo yan, ma'am. Diba sabi ko nga sa inyo. Kaso nag-deal tayo na. Hindi, sir. Hindi, sabi mo sa akin, Hindi, ma'am. ganito, sir. Sige lang po. Sige, wala pa. Hingga mo na sinan. Hindi nyo siya pinapupull out sa akin. Ganito ang sabi ko sa iyo, Sige po. sir. Sir, pwede po bang halimbawa po, Hmm. kung kukuha kami ng ibang punerarya, ano po magiging ano natin? Ibabalik niyo yung 20 dahil doon sa storage. Mm-hmm. Kesa naman po magpalipat-lipat pa yung child. Opo. Sir, sige, sa inyo na lang po. Okay po. O, di ba? Tapos sabi ko, sir, pwede na po ba namin
ano na iburo na siya para ang sabi mo hindi hangga't hindi mo na binabayaran yung 20. Ayun kasi yung tinatawag namin ng rules and Ito nga po, regulation sir. na kailangan namin ng Oo, tao. ito nandun na mga po tayo, Opo. sir. Nakikusap kami sa'yo, sir. Sir, pwede po ba na iburo na namin muna to at habang nakaburol, maghuhulog-hulog kami dun sa sinasabi mong 20. The rest pa dun sa sinasabi serbisyo, sir. Yun ang paliwanag. Hindi po siya pumapayag. Dahil uminit na ang diskusyon sa pagitan ni Cynthia at may-ari ng punerarya, na magitan na ang social worker ng MDSW. Magkano po ba yung kailangan niya kasi indigent po siya? Ano po expectation yung pag- Pag-station namin yung ngayon, kahit makapag-down lang sana ng 10. Sa huli, nagkasundo na ang dalawang panig sa halagang 5,000 piso. Okay na yun. Natanggap pa yun. Okay na yun. Ngayon po ay makakausap natin sa linya ang OIC ng MDSW, District Welfare Office 1. Sa kanila po natin inilapit ang problema ng pamilya ni Cynthia. Sir Angelo, magandang hapon po. Ano po ang magiging aksyon ng inyong tanggapan tungkol po rito sa ginang na hindi raw makuha ng kanyang mga mahal sa buhay? Agad naman pong kumilos ang Manila Department of Social Welfare sa pagbibigay ng assistant kay Nanay Cynthia. Pagsama po sa kanya sa pag-identify ng kanyang kamag-anak po na nakipag-coordinate po sa mga kinaukulang ahensya upang masiguro at maayos at ligtas po ang proseso po nito. Maaasahan po kaya, Sir Angelo, ng mga naulila ang maayos yung disenteng pagburol at paglagak kay Nanay Mary Ann, sir? Kinakailangan po natin na mabigyan po talaga ng suporta na mabilis at maayos po ang proseso, lalo na po ito po ay kanilang kamag-anak at tuloy-tuloy naman po ang koordinasyon po natin sa ating mga ahensya, lalo na po doon sa pagproproseso po ng kaayusan po doon po sa pagbigay ng magandang libingan po sa kanyang naulila po kay Nanay Cynthia po. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat din po sa inyong oras, sir. Sa tulong ng resibo, nabayaran na rin ni Cynthia ang sinisingil na 5,000 piso. Sa panayam ng resibo sa may-ari ng punerarya, itinanggi niyang humingi siya ng 20,000 piso kapalit ng pagpapasilip sa mga labi ni Mary Ann. Sabi ko lang sa kanya, authorized personnel only lang doon sa morgue namin. Nakiusap din naman yung pamilya, hindi naman natin pwedeng hindi talaga natin pagbigyan. Sabi ko sa kanya, sige, kung magkano yung cash na kaya nyo ibigay, ibigay nyo. Sa pakikipag-ugnayan ng resibo, sasagutin na raw ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagpapalibing kay Mary Ann, habang ang LGU naman ng Caloocan City, kung saan rehistrado si Mary Ann bilang residente, tutulong na mabayaran ang balanse ng pamilya sa punerarya. Kinagabihan ng January 16, 2026, kasama pa rin ang resibo, matyagang naghintay sa labas ng kanilang bahay ang pamilya ni Cynthia. Maya-maya pa, dumating na ang sasakyan ng punerarya. Makalipas ang mahigit 3 linggo, nakauwi na si Mary Ann. Kahapon, dinala na si Mary Ann sa kanyang huling hantungan. Masakit man daw na wala na siyang buhay nang umuwi sa kanila. Laking pasasalamat nila Cynthia na mabilis na aksyonan ang kanilang problema. May permisa po siya kay God. Hindi na po siya yung pag-alagala. Makakampati na po kami. Thank you po. Thank you po sa resibo. Masalamat po kami sa inyo.